Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello po mga ka-airsoft, no? Magkakasama na naman po tayo. Episode 124 of our kwentuhan session, tanungan portion. Ngayon, nandito tayo para sagutin lahat ng katanungan na bumabalot sa ating mga ka-airsoft, no? Lahat ng katanungan na bumabalot sa atin na na-encounter natin daily. Okay? Samahan niyo ako mga ka-airsoft. Tapos mga ka-airsoft, bago tayo mag-proceed, iniimbitahan ko po kayo na sumali dun sa munting handog na palaro natin, no? Check nyo lang po yung profile natin, yung timeline natin. Check nyo lang po. Nandyan yung palaro na ino-offer ko. Okay? Mag-i-screenshot ka lang mga ka-airsoft, no? Panoorin mo yung video, i-screenshot mo lahat ng Bigman logo na makikita mo rin sa video. Mananalo ka na. Okay? Siyempre, i-message mo sa amin yung screenshot na yun, no? Screenshot mo yung lahat, kung ilan man yung logo na makikita mo doon sa video para manalo ka ng airsoft. Okay? Yan, mga ka-airsoft, simulan natin yung episode 124 natin. Dito sa episode 124 natin, tulad ng mga naunang na episode natin, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga ka-airsoft, yung mga bagay na bumabalot, no, sa inyong isipan, yung mga bagay na gumugulo sa inyong isipan. Dito sasagutin po natin yan. Itanong mo kay Bigman kung meron kang bagay na gustong malaman, gustong matuklasan, gustong maresolbahan, itanong mo po kay Bigman. Okay? Iniimbitahan ko rin po yung mga nasa online natin na mag-participate po kayo. Pwede po kayo magtanong. Sasagutin po natin yan mga ka-airsoft. Okay? Buena mano. Good evening, sabi ni Sir Robert of Pasig City Share Dan. Hello Sir Robert. Hello po, no? Okay, unang katanungan. Sandali. Huwag muna to. Unahin natin yung pinakauna. Ang dami kasi nitong mga katanungan natin, mga ka-airsoft, no? Okay. Okay. Question number 1. Bigman, ano po yung unang nasisira sa isang pistol? Planning to buy pagkatapos ng Christmas holiday season. Okay. Lucas, meron ako tanong sa'yo. Hayaan kong ikaw ang sumagot nitong tanong. Pag bumili ka ng pistol, ano yung posibleng unang masira or magkaroon ng depekto? Magazine. Okay, number 1, tulad ng sinagot ni Lucas, ang unang-una na pwedeng maging sira is ang magazine. Bakit nasisira ang magazine? Pag hindi nagsisilikon o nagkakalit siya. Ayun. Unang-una, ano ba yung nagiging sira ng magazine pala? Nagkakasingaw siya. Nagkakasingaw. Tama yung sabi mo kanina, nagkakaroon siya ng leak. Isang dahilan kung bakit nagkakalik ang magazine is ano? Hindi proper ang pagsisilikon oil. O yun. Hindi proper pagsisilicone oil or hindi nagsisilicone oil. Tama? Ayun. Isa sa dahilan yan. Ano pa ang dahilan bakit nagkakaroon ng leak, bakit nasisira ang isang magazine? Pag nalalaglag mo. Pag nalalaglag mo mga airsoft yung magazine, ang tendency na may misalign yung main o-ring. Or worst case scenario, nalaglag mo, tumama yung maglit. Yan yung mga cases, yan yung mga instances na kung bakit nasisira yung airsoft. Nalaglag, tumama, maglip, nalaglag, na misalign yung main o-ring, magkakaroon ng leak. Okay? Ayan. Yan yung mga dahilan kung bakit nasisira at yan yung isa sa mga kauna-unahang masisira sa airsoft pistol mo, yung magazine. Without the proper care, without the proper na paggamit,
talaga naman prone sa pagkasira ang magazine. Pero nasa tamang pag-iingat, gumamit ka ng silicone oil at huwag mong hahayaang malaglag yung magazine mo. Mamrong problema ba? Hindi ka mamrong problema. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maayos yung question natin, Carson. Okay, question number 2. Big man, bakit pangatlong beses na akong nagpapalit ng inlet valve? Bakit po laging nasisira? Nasisira po ang ating inlet valve sa maling paggamit. Number 1, hindi ka gumagamit ng silicone oil. Number 2, ipinapahiram mo yung unit mo. Pag ipinahiram mo yung unit mo, hindi marunong yung gagamit, hindi marunong yung magkakarga ng green gas, masisira po ang ating inlet valve, masisira po ang ating magazine. Okay? Ganito kasi yan mga ka-airsoft. For example, this is the inlet valve. Nandun yan sa magazine mo. And this is the green gas. Ang pinaka-proper way para magre-refill ka ng gas, yung green gas nozzle mo, yung green gas tube, susuklob doon mismo sa inlet valve. Ganyan dapat. Susuklob siya. Okay? Kaya nasisira ang inlet valve pag hindi mo na isuklob ito doon sa unit. Nagets nyo? Ito, ulitin ko. Dapat itong green gas susuklob yung mismong green gas tube doon sa inlet valve. Pag ang nangyari is tumukod instead of susuklob, tumukod siya, pak. Tapos, idiniin nyo yung green gas pababa para makapag-reload, makapaglagay ng gas. So, ang mangyayari, dahil tumukod, sisingaw lang yan, tapos itong mismong inlet valve, papasok. Napepwersa. Ayun, pag gano'n na nangyari, yung magazine mo, masisira yung inlet valve. May kamahalan din ng inlet valve, tama? Ayun. Isa pa sa kinakasira ng inlet valve na magazine, pag yung unit mo, suspect mo na may leak, tapos susungkitin mo yung inlet valve using a flat screw or a knife or a pointed tool. Okay? Tatandaan nyo ito mga ka-airsoft, merong proper na pangkalas ng inlet valve. Hindi po ginagamitan ng flat screw. Pag ginamitan mo ng flat screw, mababasag yung inlet valve mo kasi hindi distributed yung force na ina-apply mo ng pag-unscrew. Okay? Ang kailangan mo is maisakto mo yung mismong tool para mabaklas yung inlet valve. Hindi po pwedeng gamitan ng flat screw ang pagbabaklas ng isang inlet valve. Okay, yun. Just to answer your question, bakit nasisira yung inlet valve mo? Maling paglalagay ng grain gas at hindi paggamit ng silicone oil. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Big man, next question. Dapat po bang may hangin ang magazine pag hindi ko ito gagamitin ng matagal na panahon? Tatanungin natin yung si Lucas. Lucas, may airsoft ka? Ilan ang total ng pistol mo na nakadisplay na nasa collection mo ngayon? 4. 4. Madalang mo siyang magamit ngayon? Madalang. Yung bang mga pistol mo, yung magazine ba niya, meron bang gas sa ngayon? Wala. Bakit hindi mo nilalagyan ng gas? Kasi pag giniwanan mo siya na may
na may gas, nahanap siya ng weakest spot na pagsisingawan niya. Yun. Hindi advisable na itabi yung magazine ng mayroong gas. Tama? True, dahil sa weather condition ng Pilipinas, malamig sa gabi, mainit sa umaga, mainit sa tanghali, lalamig, uulan, nag-fluctuate, nagbabago-bago yung temperature. Sa pagbago ng temperature, sa paglamig ng paligid, ang paghina ng pressure. Sa pag-init ng paligid, ang pagtaas ng pressure. Fluctuate. Tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. Ganun ang mangyayari sa loob ng magazine natin. Ngayon, ang hangin ay hangin. Okay? Ang hangin ay hangin. Hahanap yan ng weakest spot, weakest na lugar doon sa magazine mo para singawan. Ngayon, pag dumating sa punto sumingaw yan, masisira na yung valve mo. Masisira na yung o-ring, masisira na yung spring, masisira yung mismong valve. Okay? Dito sa Bigman, we have different and wide variety of pistols. Actually, on our display, meron pong naka-display na 150 different models of pistol dito sa Bigman. Ibig sabihin, meron kayong 150 na pagpipilian. Okay? O yan. Ngayon, lahat ng naka-display dito sa Bigman, walang gas. Random. Kumuha ka, ipapakita ko. Okay, mga Airsoft, ito. This is an example of a magazine. Kita ko sa camera? Yan. Pag ito, merong gas sa loob, matigas ang valve. Ayan, makikita nyo ha, pipindutin ko. So, malambot. Ayan, gumagalaw, look, kita? Second delay dito. Ayan. Makikita nyo, gumagalaw pa baba. Magalaw siya. Kaya siya gumagalaw pa baba kasi wala siyang gas. Okay? Random. Bigyan mo pa ako. Okay? Galing sa no breach. Color violet. Pindutin natin. Nape-press siya. Ibig sabihin, malambot siya. Ibig sabihin, walang gas. Isa pa, random. Okay, 1911. Okay, 1911. Okay? Ayan, kita niyo. Press natin. Nape-press siya kasi wala siyang lamang hangin. And so on and so forth. Okay? Ibig sabihin, lahat ng display dito sa Bigman walang gas na nakalagay. Hindi naman nagkakaroon ng leak. Kaya yung nakasanayan namin na yun ang ina-apply namin. Since proven at napatunayan namin na yung unit, pag itinabi, dapat walang green gas, hindi magkakaproblema, hindi talaga magkakaproblema. Kaya, ang ginagawa namin, walang green gas, lahat ng magazine namin. Okay? Yung mga unit mo, may green gas ba? Wala. Binababaran mo ba ng green gas? Hindi. Ano ang kailangang ibabad mo kung yung unit mo hindi mo gagamitin ng matagal? Silicone oil. Silicone oil. Tandaan ninyo kung nagwo-worry or nag-aalala kayo sa leak na pwede mangyari, isa lang ang bagay na pwede ninyong gawin, isa lang ang bagay na pwede ninyong i-apply sa unit ninyo. Silicone
oil. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Next question. Big Man, di ba meron ng added oil yung green gas na FAP Dyno? Bakit kailangan pang mag-spray ng oil? Samantalang meron ng green gas yung oil na FAP Dyno. Unang-una, Lucas, gumagamit ba tayo ng FAP Dyno? Hindi. Hindi. Ano ang ginagamit natin na green gas? Mighty. Mighty. Yun ang gamit namin green gas. Hindi at never kaming gumagamit ng FAP Dyno sa pang-araw-araw. Yes, hindi may tatanggi. Merong silicone oil added or oil added ang FAP Dyno. Tama? Ano? Yung bang nakalagay na oil sa FAP Dyno is enough para maproteksyonan yung unit natin? Hindi. Hindi. Hindi niya kayang proteksyonan. Tama? Ano? Bakit gagamit pa tayo ng FAP Dyno? Diba? Ganito. Yung FAP Dyno, merong oil. Kaya lang, yung oil na added dun sa FAP Dyno is not enough to protect the O-ring ng output valve, O-ring ng inlet valve, blowback housing, nozzle, the slide, and other parts of our airsoft. Okay? Hindi enough. Hindi niya kayang proteksyonan. So, bakit tayo gagamit ng bagay na hindi niya kayang proteksyonan? Ang ginagamit namin ay Mighty. Yung Mighty na ginagamit namin, wala siyang oil. So, wala siyang oil, kaya nag-i-spray kami ng silicone oil. Okay? Wala siyang oil, mag-i-spray tayo ng silicone oil para maproteksyonan yung unit. Tama ba ako? Yung FAP Dyno may oil, kahit may oil na siya, hindi pa rin niya kayang proteksyonan yung unit. Yung added oil niya, hindi niya kayang proteksyonan yung unit. Bakit tayo gagamit ng gas na may halong oil na hindi kayang pumoprotekta sa unit natin? Bakit hindi tayo gumamit ng purong gas na malakas kesa yung ampaw na gas na may halong oil? Okay? Yung Mighty na ginagamit namin is a true rated types of gas. Yung Mighty na 12 kg ay katumbas ang FAP Dyno na 14 kg. Ganun kalakas ang ginagamit naming gas. Kaya minsan magtataka kayo, bakit nung binibili ninyo yung unit nyo kay Big Man, ang lakas? Kasi ginagamit namin Mighty. Bakit nung nasa yun na, parang pahina ng pahina. Kasi hindi ka gumagamit ng Mighty. Ang ginagamit mo is FAP Dyno. Okay? Yan. Tandaan mo, yung 12 kg pa lang ng Mighty, katumbas na ang 14 kg ng FAP Dyno. Hindi namin sinisira yung brand, hindi namin sinisira yung label. Nagsasabi lang po kami ng totoo based dun sa pang-araw-araw na na-experience namin sa ating airsoft community. Gumamit ba tayo ng FAP Dyno? Hindi. Hindi. Maaring gumamit tayo nung una. 'Di ba? Nung hindi pa natin natutuklasan or nadidiscover talaga ang lakas at ang ganda nung ginagamit natin sa kasalukuyan. Tama? And I just hope nasagot ko ng tama. Maliwanag yung question ng ating ka-airsoft.
Next question. Bigman, good evening. Newbie po ako. Ano po ibig sabihin ng CQB? Palagi ko pong naririnig sa inyo. Ang CQB is close quarter battle. It is a size of unit na maiksi. Okay, yun lang. Huwag natin pahabain, ha? Kasi, tanong, CQB, wala namang follow-up question, no? CQB, close quarter battle, maiksi lang siya, hindi siya ganun kahaba, hindi rin ganun kaliit. Eksakto lang, katamtaman lang. Okay? And I just hope nasagot ko yung question natin, Carso. Okay, next question. Big man, bumili po ako ng rifle. Totoo po bang sa mga game para makasali ka, obligadong dapat may rifle and pistol ka? Tanong lang po. Yes. Sa game, hindi pwedeng puro pistol. Hindi rin pwedeng puro ka rifle. Sa game, kailangan you have the both. Meron kang pistol, meron kang rifle. Okay? Ganun yan. Halimbawa, naglalaro ka. Okay. Meron kang kalaban na nalikuran mo. What I mean nalikuran is, hindi sinasadya, nakatalikod siya. Ikaw, kitang-kita mo siya. Hindi mo pwedeng barilin ng rifle yun. Close range, hindi mo pwedeng barilin yun. Ano ang gagamitin mo, Lucas, kung nandun ka sa ganung senaryo? Pistol. Pistol ang gagamitin mo. Kaya kailangan may pistol ka. Kung wala kang pistol, paano yun? Ang babarilin mo siya using your rifle, ang sakit nun. Di ba? Yung pistol, masasabi natin na pag binaril mo siya ng pistol, masasabi natin na isang senyales ng paggalang yun. Tama ba ako? Mali. Tama. Parang ginagalang mo yung kalaban mo. Pag binaril mo ng rifle yun, parang nambabastos ka. Tama, mali? Tama. Tama. Diba? Kasi close na eh, malapitan na eh. Raratratin mo pa ba siya ng rifle? Pag ginawa mo yun, ang tendency, magkakagulo kayo. Tama ba ako, mali? Tama. Tama. Magkakagulo kayo, hindi kayo magkakaunawaan. Diba? Kaya, it is a mandatory at dapat naman talaga you have the both unit. Meron kang pistol at meron kang rifle. Okay? Hindi pwedeng pistol lang, mabubuli ka naman. Mabibitin ka. Hindi rin pwedeng rifle lang dahil mambubuli ka naman. Diba? Ayun. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Big man, ano po ang mas prepare nyo? So, tinatanong niya ako, prepare ko, ano yung mas bet ko, ano yung mas gusto ko, okay? Sniper rifle or assault rifle? Oh, okay. Kung ako tatanungin, mas prefer ko, mas gusto ko ang assault rifle. Kasi hindi ako nasanay gumamit ng sniper rifle. Medyo boring ang dating ng sniper rifle on my point of view. Ayaw ko kasi yung nag-aantay, yung nag-aabang. Gusto ko ako yung tumatangke, ako yung lumulusob during my days. Pero sa ngayon, siguro kung maglalaro ako,
hindi pa rin ako mag-i-sniper. Mag-a-assault pa rin ako. Kaya lang, hindi na ako yung tumatangke. Okay? And I just hope nasagot ko yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Bigman, taga Mindanao po ako. Pwede po ba akong magpa-shipping? Yes po. Lahat po ng paraan, meron po kami. Shipping, COD, walk-in, meron po kami. Kaya, I do suggest, check nyo yung page namin. Kung makikita nyo naman, kung legit, by then, pwede po kayong mag-request kung gusto nyo pa-shipping or pwede kayong mag-walk-in. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Next question. Bigman, mayroon po bang gun ban ngayong Christmas at tuwing kailan po nagkakaroon ng gun ban? Wala pong gun ban. Ngayong Kapaskuhan, ngayong darating na Pasko, wala pong gun ban. Normally, nagkakaroon po ng gun ban pag magkakaroon ng election or magkakaroon ng State of the Nation address yung ating Pangulo. Ayun, magkakaroon ng gun ban. Pero kung ganito, normal days, holidays, wala namang gun ban. And I just hope nasagot ko lang tama yung question ng ating ka-airsoft. Next question. Bigman, continuous pa rin po bang operation nyo this upcoming Holy Week? Ibig sabihin, bukas daw ba kami? Yes po, bukas kami. Hindi po kami magsasara kasi actually, sa totoo lang, we are not celebrating Christmas. Hindi po kasi kami Catholic, no? Hindi po kami Catholic, so wala po kami Christmas, kaya open po kami. Bukas po kami 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukas po kami. 16 hours a day, 12 days a week. Ayan, bukas po kami, no? Kaya, kung yung mga gusto mag-airsoft, marami po tayong paraan. Pwede po kayo magpa-booking ng walk-in, pwede po kayo magpa-COD. At pwede pa rin po kayo magpa-shipping. Okay? Habol na. Kung wala kang gagamitin ngayong holidays, minsan lang darating yan. Minsan lang magkakasama-sama yung mga magpapamilya. Samantalahin na po natin. Okay? Okay, mga airsoft, marami pa tayong question dito, pero we don't have the luxury of time. Meron po tayong kailangang kausapin na tao, nagkiklaim po ng warranty, nasira po yung unit niya, na binili sa amin. So, ngayon po, ayusin lang po muna natin. Mga airsoft, lahat po tayo, nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.